So, good morning mga kababayan. Ito na naman mga kababayan. Ito na naman tayo. Nandito tayo sa highway. Napakainit ang panahon. Napakainit. Kung ano man ang init ng panahon, mas mainit doon sa sa Senate. Kasi nandun ang issue ang pinakamainit. Ngayon mga kababayan, mag-comment tayo sa tungkol sa buhay at pag-testify ni Morales. Pagbigyan natin ito ng komente. Mag-comment tayo mga kababayan kung ano rin ang reaksyon ninyo dito. So ito si Morales mga kababayan, habang pagkatapos ng investigation noong April 30. So pagkatapos noon, inooperan si Morales pera o manalo ng loto. So ibig sabihin mga higala, itong milyon-milyon ang mga ang premyo na loto, may sindikato pala doon. Tignan mo, inoperan ka. Anong gusto mo? Para legitimate ang iyong pagpanalo, kailangan manalo ka na loto. Para legitimate ang iyong pera, kailangan manalo ka na loto. Yun mga kababayan. Ibig sabihin, sa loto may sindikato dyan. Sinong sindikato dyan? Siyempre mag-connect yan sa pamilyang Marcos. Itong buhay ni Marcos ngayon, magulo. Napakagulo. Kasi pati asawa niya sumasabay ng trabaho ng presidente. Siya parang alam natin, parang siya ang nagdedesisyon. Hindi naman ganyan mga kababayan. Bakit? Ikaw asawa, ikaw ang first lady, dapat tumulong ka. Hindi yung bibigyan mo ng katarantaduhan itong mga taong nasa ibaba. Talagang susunod yan kasi ang asawa mo ay isang presidente. Ngayon, nalimang ka. Akalain mo, pinapili pa si Morales, anong gusto mo, pera or manalo ng loto? Noon napakahirap manalo ng loto, pero ngayon pag malaki na ang premium, easy win na lang ang loto. So ibig sabihin, pwede pala gawing sindikato itong loto. Kalain mo mga kababayan, tingnan mo nga, kasi ang nanalo ng loto hindi pwede ilabas ang identity to protect sa kanyang pagkatao. Yun pala palagi nang nanalo ng loto kasi yun nasa kanyang IRR implementation rules and regulation down sa loto. Napakawalang hiya talaga itong mga tao to. Easy win lang tagalaga itong manalo ng loto. Ngayon, malaki na ang premium ng loto. Pinapili pa si Morales. Anong gusto? Manalo ng loto o cash. Pero wag ka lang pumunta sa Senate hearing ngayong May 7. Talagang hindi maganda pakinggan ang ganyang klaseng imahinasyon ng isang tao mga kababayan. Pagka walang hiya itong mga taong to, makakapal ang mukha. Makapal talaga ang mukha mga kababayan. Easy win lang ang ganyang klase. Easy win lang manalo ng loto pagka walang hiya ng klase. Napakamot talaga ko sa ulo ko mga kababayan. Kung ganyan klase ang ating presidente ngayon mga kababayan, ang ating presidente napakaganda. Pero nandyan sa asawa ang problema. Nandyan sa asawa ang problema. Para siya ang gumagawa ng timon kung saan gusto niya ang direksyon ng bansa. Para siya gumagawa ng nag-drive ng timon para saan gusto pumunta ang kanyang asawa.
Yan ang katotohanan mga kababayan sa ating bansa ngayon. Yan ang katotohanan. Ngayon, ano nang mangyari? Kapag ganyan na ang sitwasyon, lahat ng desisyon, asawa ang nagdesisyon. Bakit? Ibig sabihin, siya na nagpatakbo sa ating bansa. Siya ang gusto mag-appoint kung sino gusto ng tao i-appoint. Napakahirap talaga na desisyon ng ganang klase. Kung ikaw asawa, wala ka na lang kibo, wala ka talaga. So maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang ang ating comment. So ikaw at ako, may karapatan ka. May karapatan kang sabihin sa buong mundo ang iyong nasa puso, isipan. Maraming salamat. God is good all the time. All the time, God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan.